Yes po. Hello. Yes. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Sa mapagpalang gabi po diyan po sa Pilipinas at sa mga kapatid po natin na nasa ibang mga lugar din po. Magandang gabi din po. At ito nga po ating pong pag-aaralan ngayon. Katulad po ng mga nakakaraan po nating topic ay nagiging sentro po ng ating pong talakayin ay yung patungkol po sa mabuting balita o yung gospel na dala-dala ng ating pong Panginoon. At kung bakit po pinahihintulutan ng Panginoon na atin pong pag-aralan ng paulit-ulit ang patungkol po sa mabuting balita ay upang huwag po tayong maligaw, huwag po tayong malihis, at huwag po tayong magkaroon ng maling pagkaunawa sa mabuting balita na dala-dala po na ating pong Panginoong Hesus. Katulad din po ng dahilan ni Apostol Pablo kung bakit po ay naisulat ang aklat ng Galacia o bakit sumulat si Apostol Pablo sa iglesia ng mga taga-Galacia ay upang magbigay ng protesta laban sa korupsyon ng, ng mabuting balita na naipapahayag doon po sa lugar na yon. At isang napakahalagang katotohanan po na ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng biyaya na buhat po sa ating Panginoon na hindi sa mga gawa ng kautusan ay dinistort uh, o parang sinira ng maling ebanghelyo na daladala ng mga nagpo-proclaim ng mga lingkod ng Panginoon doon po sa Galacia. At pinipilit po nila na hindi lamang po sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa kaligtasan na dala-dala ng Panginoon, magiging buo yung kaligtasan na kanilang tatanggapin, kundi kailangan itong samahan ng pagsunod sa mga tradisyon o ng mga ritual o mga seremonya na patungkol sa relihiyon ng Judaism. At ito po ay hindi pinalampas ni Apostol Pablo, kung babasahin po natin ang buong aklat ng Galacia, ito po ay nakasentro sa kung ano ba talaga ang katotohanan patungkol po sa mabuting balita. At alam ko po natalakay na to ng mga nakaraan, kaya lang po hindi ako talaga nakaka-attend mga kapatid. Alam ko po na tapos na natin ang aklat ng Galacia. Ngunit sa kabutihan po ng Panginoon, ito po ay maaari nating balikan at maaari po nating ulit-ulitin upang hindi nga tayo maligaw katulad ng nangyayari dito sa mga taga-Galacia na yung kanila pong pagkaunawa sa kaligtasan na dala-dala ng ating pong Panginoon ay may kasamang gawa o kumbaga hindi pa sapat yung pong sakripisyang ginawa na ating pong Panginoong Hesus dun sa kaligtasan na kanilang tinanggap. At ano nga po, ang iglesia sa Galacia ay naitatag sa pagsasama ng mga Hudyo na naging mananampalataya na ating pong Panginoong Hesus at ng mga Hentil na nanampalataya din doon po sa ebanghelyo na daladala ng mga apostol noong panahon na yon. At sabi po dito sa Galacia 1:6-9, basahin po natin. Sabi po ni Apostol Pablo, "Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kay bumaling sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa tinanggap ninyo.
So para po maging malinaw po sa bawat isa po sa atin, ang kahulugan po ng mabuting balita, ito po ay hango sa salitang gospel. Di ba? Yung gospel or ebanghelyo or nanggaling po ito sa Greek word na evangelion or ang ibig sabihin po ay pagka po sinalin po sa Ingles ay good news o mabuting balita sa wikang Tagalog. At bakit po ito natawag na mabuting balita? Siyempre, pag may mabuting balita, meron din pong masamang balita o meron na tinatawag na bad news. At ang bad news nga ay sinasabi sa Romans 3:10-12 na walang sino mang matuwid at walang sino man na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang requirements po o ang standard na hinihingi po ng Diyos ay perfection, kabanalan, pagiging matuwid, walang kapintasan. Yan po yung hinihingi po ng Diyos. Pero yung bad news nga, sabi nga sa Romans 3:10, na walang matuwid, wala kahit isa, na walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung bad news. Na kapag po siniyasat natin ang ating pong mga sarili sa pamamagitan po ng kautusan, na sinasabi na ang kautusan ang siyang sumasalamin sa ating pong buhay, kung ano po yung ano po yung kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. So pag sinuri po natin yung pong buong kautusan at siniyasat po natin yung ating sarili, ay makikita natin na hindi natin naabot yung pong requirements na hinihingi ng Diyos para po tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya pong harapan. Pero ang dala-dala po ng ating pong Panginoong Hesus na mabuting balita ay nang siya po ay namuhay dito po sa lupa, siya po ay Diyos na nagkatawang tao, siya po ay nakipamayan sa atin bilang katulad natin sa katawan ng makasalanan. At yung kasalanan, yung requirements na hinihingi po ng Diyos o yung perfection, yung kabanalan na hinihingi ng Diyos ay tinupad natin pong Panginoong Hesus na hindi kayang tuparin ng tao. Siya po ay namatay, siya po ay ipinako ng mga Hudyo, pinapako ng mga Hudyo sa krus, at siya po ay nilait, siya po ay inalimura. At dahil po doon, mga kapatid, yung hinihingi na sakripisyo o yung alay na karapat-dapat na handog para po sa kapatawaran ng kasalanan ay na kay Kristo, na kay Jesus. At nung sinabi natin po, Panginoon, nung nandun siya sa krus na it is finished, diba, nung bago po siya malagutan ng hininga, sabi niya po, tapos na, it is finished. Na ang ibig sabihin po ay ito po ay sapat na kabayaran sa ating kasalanan. Ang kanyang ginawa, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang muling pagkabuhay ay katibayan lamang ng kabuuan ng hinihingi na requirements ng ating pong Diyos. Para po yung pong kasalanan naglayo sa tao sa Diyos ay magkaroon ng tagapamagitan, at ang karapat-dapat nga ang ating pong Panginoong Hesus lamang. At dito po sa mga nangangaral sa mga taga-Galasya na tinutukoy po ni Apostol Pablo na tila ba hinsapat yung pong sakripisyo na ginawa ng ating pong Panginoong Hesus, kaya naman sinasabi nila na kailangan pang may gawin, kailangan ka pang may idagdag para maging ganap yung kaligtasan na yung tinanggap. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo na kahit sila man na mga apostol o anghel na magbago doon sa balita na dala-dala ng ating pong Panginoong Hesus,
ay dapat na parusahan. So sinasabi dito ni Apostol Pablo na sino mang magbago ng katotohanan patungkol po sa mabuting balita na daladala ng ating pong Panginoong Hesus ay dapat parusahan. Sa ibang sa ibang pagkasalin niya sabi ay dapat na sumpain. Ganun po kabigat yung mga salitang binibitawan ni Apostol Pablo dito po sa mga tao na nagtitwist, nagbabago nung pong mabuting balita na daladala ng ating pong Panginoon. At sabi din po ng ating pong Panginoong Hesus, makikilala yung kanyang mga tunay na alagad sa pamamagitan ng kanilang bunga. So dito po sa mga dumating na mga mangaral dito po sa mga taga-Galasya ay hindi ito nahihiwalay doon po sa nangyari noon sa aklat ng mga gawa. 'Di ba nung nagpulong ang mga apostol dahil po sinabi dito may dumating na ilang tao mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid na kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaling tinuro ni Moises, hindi kayo maliligtas. So binabali ng mga ganitong katuruan yung pong kaligtasan na daladala ng ating Panginoong Hesus na sinasabi manampalataya ka sa ginawa ng Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. So dito po sa ganitong mga salita na mga kapatid sa Judea na ito na nagtuturo na hindi magiging buo daw yung kaligtasan o hindi magiging ganap yung kaligtasan na kanilang tinanggap kapag hindi nila sinunod yung kaugalian na pagpapatuli. At ito nga ay isang ritual, ito ay isang kinalakihan, kinagisnan na ng mga Hudyo mula pa noon panahon ni Abraham, di ba po, nung tinuli si Isaac. At sabi dito sa verse 2, mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe. Ito pong tagpo na ito ay nung nagmi-ministry sila dun sa aklat ng mga gawa, sa gawa 15, mababasa po natin ito. Kaya napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at iba pang kapatid sa Antioquia upang suliraning itong isang guni sa mga apostol. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol at ng matatandang pinuno ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamagitan nila. Ngunit tumayo ang ilang mananampalataya at kabilang sa mga pangkat ng mga Pariseyo at kanilang sinabi. So dito pala mga kapatid, meron din palang mga na-convert na mga dating mga Pariseyo at naging kamananampalataya nitong sila Apostol Pablo. Sabi po dito, tumayo ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moises ang mga hintil na sumasampalataya. Nagpulong ang mga apostol at matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralin ang suliraning ito. At tumayo nga si Pedro at siya ay nagsalita. Mga kapatid, nalalaman niyo noong nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral sa mga hintil na hindi naman, at sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na sila'y tinatanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. So tulad nga po ng patotoo ni Apostol Pedro nung siya po ay magpakita ng panaginip na pinapupunta po siya doon sa bahay ni Cornelius. Naalala niyo po si Cornelius, yung kauna-unahang hentil na nabautismuhan at naging mananampalataya ng Panginoon. Hindi naman po tinuli yun, di ba po? Pinapaliwanag dito ni Apostol Pedro na yung hentil na yon na binahaginan ko ng mabuting balita ay sumampalataya. At nang siya'y sumampalataya, nagpatotoo
ang Diyos sa pamamagitan niya dahil ipinagkaloob dito sa hentil na ito yung banal na Espiritu Santo. Tulad na ipinagkaloob niya sa mga Hudyo. So ipinapaliwanag dito ni Apostol Pedro na itong mga hentil na to hindi ito tuli, pero nakatanggap sila ng banal na Espiritu buhat sa Diyos. At yun nga sinasabi nga ni Apostol Pedro na ang Diyos nakasasaliksik ng puso ng tao. Na sila'y tinatanggap niya. Tinatanggap ng Diyos ang pananampalataya ng mga hentil na ito dahil yung puso nila ang nananampalataya at nagsasabi na sila'y sumasampalataya doon sa kaligtasan na dala ng ating pong Panginoong Hesukristo. At walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin, sabi ni Apostol Pedro. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? So sinasabi po dito ni Apostol Pedro na bakit yung pasanin na dala-dala yung kautusan na hindi nga nakayang sundin nitong mga Hudyo ay ipapapasan nyo din dun sa mga hentil o sa mga hindi naman Hudyo. Yung pasanin na kahit yung mga ninunungatan natin hindi nila na ito nakayang dalhin o wala nga nakaabot dun nga sa standard na yon. At sumasampalataya na tayo na maliligtas sa pamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus at gayon din sila. So yun nga pinaliwanag ni Apostol Pedro dito po sa mga Judaizer na ito o sa mga kaanib ng relihiyong Judaismo na naging tagasunod ng ating pong Panginoong Jesus, na ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi valid yung inyong mga ginagawang ritual, hindi valid yung inyong pagsunod sa kautusan. Kaya nga dumating si Jesus ay para tuparin yung hindi kayang tuparin ng tao. At dahil natupad ng Panginoong Jesus yung requirements na hinihingi ng Diyos, ay naging kabuuan o naging karapat-dapat ito at naging sapat para ang sino mang manampalataya doon sa ginawa ni Jesus na sapat para sa kabayan ng ating kasalanan ay siyang makatatanggap ng kaligtasan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8-9 na hindi sa inyong mga gawa kaya kayo naligtas. Ito'y dahil sa kagandahang loob ng Diyos para kung sino man ang magmalaki ay hindi makapagmalaki. Kasi kung sasamahan natin ng faith plus works equals salvation, parang sinasabi natin mga kapatid na meron tayong ambag dun sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Magiging hindi na yon kaloob, hindi na siya habag, hindi na siya regalo. Kasi kasama tayo nagbayad eh. Example po mga kapatid, nagbigay sa iyo ng regalo ang isang malapit sa iyo, kaibigan mo, binigyan ka niya ng regalo. Halimbawa, nabili niya yun ng 250 pesos yung regalo na yun. Tapos, nung niregaluhan ka niya, binigyan mo siya ng 100. Ano po kaya mararamdaman ng kaibigan mo kapag ganun po ang ginawa mo? 'Di ba? Maaring maramdaman niya na pwede siyang ma-offend dun sa ginawa mo kasi parang sinasabi mo na yung regalo ka ay binabayaran mo. So, ang kahulugan po pala ng habag o ng kagandahang loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay ito ay buhat sa kanyang nag-uumapaw na generosity, sa kanyang nag-uumapaw na kabutihan, kagandahang loob na hindi natin kayang bayaran, hindi natin kayang tumbasan. Amen po ba mga kapatid? Sabi po ni
ni Apostol Pablo. So ang dami pong mga aklat pala na itinutuwid ni Apostol Pablo itong mga Judaizer na ito, na mga so-called mga Kristiyano daw sila, mga mananampalataya sila ng Panginoon, pero tinitwist nila yung pong mabuting balita na dala-dala ng ating pong Panginoon. I-forward ko po ang verse. Dito po, sabi po niya kay Tito. Sabi po dito sa Tito 1:10-16. Sabi po dito, sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, ang suwail at nandilin lang sa iba sa pamamagitan ng mga katuroang walang kabuluhan. Kailangan pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro. Kumita lamang sila ng salapi. Isa na ring taga-Kreta na kinikilala nilang propeta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay palaging sinungaling, asal hayop, batugan at matakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya't mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya, at huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa katuruan ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi nababagay sa gawang mabuti. So dito po sabi po ni Apostol Pablo, hindi ito tagalabas mga kapatid. Yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay kasama nila na mga nagsasabing mga mananampalataya at lingkod ng Diyos. At sinasabi nga po na ang mga Judaizer na ito ay mga mananampalataya ni Jesus. Pero galing sila daw dun sa grupo ni Santiago dahil po galing po sila sa Jerusalem. At hindi po sila anti-Kristo, mga kapatid. Actually, sila po ay mananampalataya daw ni Kristo. Ito po mga Judaizer na ito. So, isang malaking babala po sa bawat isa po sa atin na hindi lahat na nagsasabi na sila po ay mananampalataya ng Panginoon ay buhat na sa Panginoon o nasa kanila po ang katotohanan. Sabi po dito sa 2 Corinthians 11:24-25, isesend ko po. Sabi po dito, 25, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, kaya hindi nakapagtataka na ang kanyang ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. So grabe ang tactics ni Satan. Diba? Pwede siyang magpanggap na lingkod ng Panginoon. Pwede siyang magpanggap na mananampalataya ng Panginoon. Makikita mo sila sa kalsada, nagpapahayag ng salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ngunit ang kanilang itinuturong mabuting balita ay taliwas sa itinuturong mabuting balita na buhat sa kagandahan loob na ating pong mabuting Diyos. Paano ko po nasabi, mga kapatid, na may mga nangangaral na nagpapahayag na sila yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, ngunit taliwas doon sa tinuturo na mabuting balita ng ating pong Panginoong Jesus. Katulad po nitong mga Judaizer na ito, na hindi sapat para sa kanila, na manampalataya ka lang, maliligtas ka. Hindi sila nasisiyahan na hindi sa kanila katanggap-tanggap na, mananampalataya lang ako, maliligtas ako. Magtitiwala lang ako sa ginawa ni Jesus, magkakamit na ako ng kaligtasan. Hindi ako papayag, kailangan may gawin ako. Kailangan meron akong iambag para
maging karapat-dapat para maging buo yung kaligtasan na aking tinanggap. At ito po ay nagbibigay ng pagdududa sa puso ng mga tao na hindi nakatutupad nito. Bakit ko po nasabi, mga kapatid? Marami po ako na-encounter, lalo na po sa mga comment section na nababasa. Ang sabi po doon, mananampalataya ako ng Panginoong Hesus, pero hindi ako sigurado kung nakasulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ang tanong po, mga kapatid, may nananampalataya ba? Meron bang nananampalataya na nag-aalinlangan sa kanyang puso o nagdududa sa kanyang sinasampalatayanan? Wala po. Ang pananampalataya ay kasiguraduhan sa bagay na hindi mo pa man nakikita. Nagtitiwala ka na yung bagay na yon ay mangyayari nga. Ganun po yung pananampalataya. Pero yung pananampalataya, yung pananaw na ganito na hindi ko nga sigurado kung langit ang punta ko. Kapatid, kapag ganun po ang ating pong kaisipan sa kaligtasan na ibinigay natin pong Panginoong Hesus, baka nga sa langit-langitan lang po tayo mapunta. Amen po ba? Ang ginawa ng ating pong Panginoong Hesus ay sapat para po sa kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos para po sa atin. Na hindi mo na kailangan sumunod sa anumang mga seremonya, na hindi mo na kailangan na umanib sa anumang uri ng relihiyon o sa Judaismo, na katulad nga nitong topic nga natin ngayon. Na hindi mo na kailangan na problemahin yung pong Messianic law, yung pong Mosaic law na ipinagkatiwala ng Diyos kay Moses, kasi walang may kakayahang tumupad nun. Walang may kakayahan na tumupad ng pong kautusan, kundi ang nakatupad lamang ay ang ating pong Panginoong Hesus lamang. Ngunit sinasabi nga nila Apostol Pablo, ng mga apostol, na huwag natin baliwalain yung pong kautusan, kasi yun yung standard ng morality na dapat na ipamuhay po natin bilang mananampalataya ng Panginoon. So, ang kaibahan po ng pagsunod doon sa standard ng morality ng Diyos, doon po sa sinusunod mo yung para mapanatili mo yung kaligtasan, ay magkaiba. Kaya mo sinusunod yung morality, yung standard ng Diyos, kasi sinasabi mo, tagasunod ka ng Diyos. Kaya mo yung sinusunod. Pero kung sasabihin mo na kailangan mo yung sundin para mapanatili mo yung kaligtasan, buhat sa Diyos, doon ka po magkakamali, kapatid. Doon po tayo nalilihis. It's not by our works that's why we are saved. It is by the grace of God. Ito'y dahil sa kaloob, kabutihan, pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga doon sa Roma, di ba? Na bagamat kayo'y makasalanan, inibig na kayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na hindi mo kailangan na magpakabait mo na ako, Lord, bago ako lumapit sa'yo. Hindi, come as you are. Lumapit ka sa Panginoon kung sino ka. Huwag kang magmalinis. Huwag kang maging peke. Huwag mong sabihin na ikaw ay mabuti. Huwag mong sabihin na ikaw ay perpekto, na hindi ka nakagagawa ng kasalanan. Hindi. Ang hinihingi sa atin ng ating pong Diyos ay aminin natin sa ating pong sarili na wala tayong kakayahan, na wala tayong magagawa para makamtan po natin yung kaligtasan. Kunti ang tanging magagawa lang po natin, mga kapatid, pagtiwalaan natin na yung pong ginawa ni Jesus ay sapat para po sa kabayaran ng ating pong mga kasalanan. Wala po tayong kaibahan doon po sa mga homosexual. Wala po tayong kaibahan doon sa mga bisexual. Wala po tayong kaibahan sa mga nakikiapid. Wala po tayong kaibahan sa mga nagpa-perform ng fornication o ng sex out of marriage. Wala po tayong kaibahan doon, mga kapatid.
Gaya po ng sabi ng ating pong Panginoong Hesus, ang kasalanan ay nagsisimula sa isipan mo pa lang. Nabubuo pa lang sa isipan mo, nagkakasala ka na, makasalanan ka na. Kaya hindi natin pwedeng i-pinpoint na ikaw, makasalanan ka, kagaya po ng babaeng babatuhin. Diba? Kung atin pong babalikan yung tagpo na yun, mga Pariseo, mga Hudyo po yun nandun. Minamak po nila si Jesus kung ano dapat gawin dun sa babae. Diba? Nakiapid to, nahuli to, nakiapid. Ang sabi sa kautusan, dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay. Ano? Sino mang hindi nagkasala ang siyang unang bumato. Amen po ba mga kapatid? Walang bumato kahit isa. Bakit? Dahil alam nila makasalanan sila. Alam nila makasalanan sila mga kapatid. So, who are we to condemn those people? Who are we to condemn those homosexual, bisexual? Who are we to condemn those who perform fornication? Wala. Kahit isa po sa atin. Ano ang dapat natin gawin? Ipahayag natin sa kanila na maging tayo makasalanan, katulad nila, na nakatanggap tayo ng habagbuhat sa Panginoon. Nang sa gayon, makita nila sa ating pong buhay na tayo po nakatanggap tayo ng biyaya buhat sa Panginoon, ay mapanumbalik natin sila sa Panginoon. Hindi para sila po ay husgahan, para sila po ay lalo pang lumayo sa Panginoon, na itong mga tao na ito mapanghusga to. Hindi na ako lalapit sa Diyos. Ayoko maging katulad nila, mga hipokrito. Ganun po ba ang gusto po natin mangyari, mga kapatid? Na imbis na mailapit natin sila sa Panginoon, ang tingin po nila sa mga Kristiyano ay mga ipokrito, mga banal-banalan, na mga mapanghusga. Yan po ang sakit. Yan po ang naging sakit, mga kapatid, kung bakit marami ang hindi lumalapit sa ating pong Panginoon. Katulad po ng ginagawa nitong mga Judaizer na ito, na imbis na makapaglapit sila ng mga tao sa ating pong Panginoong Hesus, pinapasanan nila ng mabigat na pamatok itong mga mananampalataya na ito upang hindi nila maranasan yung tunay na kalayaan sa pamamagitan ng kaligtasan na dala-dala ng ating Panginoong Hesus. So napakahalaga po mga kapatid na maunawaan natin na ang mabuting balita, ang magandang balita po ay habag ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos para sa ating lahat na makasalanan, na hindi nakaabot sa kaluwalhatian at pamantayan ng Diyos, na kahit gaanong pagpapakabuti mo, na kahit gaanong ritual ang gawin mo o seremonya ang gawin mo, hindi yan magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Na kahit mangaral ka sa labas ng kalye, kung mali naman yung gospel na dala-dala mo, ay magdudulot lamang ito ng kapahamakan doon sa mga maniniwala. Bakit? Dahil mali yung gospel na dala-dala mo eh. Sabi mo, faith plus works equals salvation. Kailangan mo pa palang pagsumikapan. Kailangan mo pa palang paghirapan para lang makamit mo yung kaligtasan. O para mapanatili mo yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos. So magkaiba po yun mga kapatid. Sinasabi nga po na ang sino mang sumampalataya sa ating pong Panginoong Diyos, na siya po ang Diyos at tagapagligtas, ay nagkakaroon po ng bunga sa kanyang buhay. Na naisulat din po ni Apostol Pablo dito po sa Galacia. Sabi po sa Galatians 5, di ba, yung bunga ng Espiritu na siya ipinagkaloob ng Diyos sa inyo dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, ay nagbubunga ng kahinahunan, ng kabaitan, ng pagpipigil sa sarili. Yun po yung bunga na kung bakit tayo po ay nababago, kung bakit tayo po ay nakakagawa ng mabuti. Hindi para panatilihin yung kaligtasan, kundi para po makita, para po
makita yung ebidensya sa ating pong buhay na tayo nga ay mga ligtas, na tayo nga ay mga mananampalataya natin pong Panginoong Hesus. Gaya po ng sabi po ni Apostol Pablo, hindi sa inyong mga gawa kaya kayo naligtas. Ito ay buhat sa kagandahan loob ng Diyos. Hindi nyo ito pinagsikapan, hindi nyo ito pinaghirapan. Hindi ito dahil sa inyong pagpapakabait, pagpapakabuti. Mga kapatid, kaipokrituhan po yun. Wala pong mabait. Sino po maghihimod dito? Wala po talagang mabait. Ang Diyos lamang. Sabi nga ni Jesus dun po sa lalaking mayaman na lumapit sa kanya. Mabuting guro. Diba? Ano sabi sa kanya ni Jesus? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Doon pa lamang po, pinapakita na ng Panginoong Jesus na walang sino man sa atin po ang pwedeng mag-claim na tayo po ay mabuti. Dahil ang nag-iisa lang po talaga na naging mabuti sa lahat ay ang Diyos. Walang makapagyayabang kahit sino man na naging mabuti ako, mabait ako. Kapatid, kaipokrituhan yan. That's why dapat po nating siyasatin palagi ang ating pong pananampalataya, ang ating pong puso, kung ano ba talaga yung kalalagayan natin sa harapan ng Diyos, kung bakit tayo nanampalataya sa Kanya. Kung bakit mas pinili natin na magtiwala dun sa ginawa natin pong Panginoong Jesus. Dahil kung ating pong sisiyasatin ang ating pong buhay, makikita po natin yung buhay natin na wala naman talagang importante sa atin. Wala naman talagang mabuti sa atin. At doon po natin mas makikita kung gaano po kamapagmahal ang Diyos sa isang katulad po natin na, Lord, wala ka namang mapapala sa akin, ba't naging mabuti ka sa akin? Bakit pinapatawad mo pa rin ako kahit wala kang mapapala? Ganun po kabuti ang Diyos. Ganun po kabuti ang Panginoong Jesus na kahit wala siyang mapapala sa atin, mga kapatid, pinili pa rin niya tayo na naabutin. Pinili pa rin niya tayong ibigin. Na kahit sabi nga, kahit makasalanan tayo, inibig tayo ng Panginoon. Na kahit kaaway tayo ng Diyos, pinili nating mahiwalay sa Kanya. Simula pa sa Genesis 1, 2, nilikhain ng Diyos ang sangkatauhan, di ba po? Nilikha ng Diyos na perpekto. Ngunit pumasok yung kasalanan nung pong nilabag ng tao, yung pong pinagbabawal sa kanila ng Diyos. At dahil po doon, nakita ng tao yung kahihiyan. Tinakpan nila yung kanilang sarili. Kumuha po sila ng mga dahon. Di ba itinapal nila sa kanilang kahubaran? Sa kanila pong kahubaran. Itinapal nila sa kanilang mga sarili. Ganyan din po yung tao, pinipilit tapalan yung kanyang kahubaran, yung kanyang pagiging makasalanan sa kanyang sariling mga gawa. Pero ano po ang ginawa ng Diyos? Kauna-unahang kamatayan na pinili ng Diyos na magsakripisyo, yung pong pinatay na hayop para po yung balat ng hayop na yun ma-cover dun sa kahubaran ng tao. Amen po ba, mga kapatid? Ang tao, pinipilit niya na natakpan, katulad po ng ginawa ni Eva at Adan. Pinipilit ng tao takpan sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan, yung kahubaran. Pero ang Diyos pa rin na magpo-provide ng the best na coverings para po sa ating kahubaran. Unang-unang kamatayan na naganap mula ng likhain ang sangkatauhan nung nagpatay po ng isang hayop para po yung dugo ng hayop na yun na maging sakripisyo doon sa kasalanan na gawa ni Eva at Adan. At yung pong balat ng hayop na yun ay itinakip doon po sa kahubaran ng mag-asawa. So pinaka-the best pa rin po yung pong
buhat po sa Diyos, yung pong kaparaanan na buhat po sa Diyos, katulad po ng ipinagkaloob niya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na siyang perpektong alay, para po matakpan yung ating pong karumihan. Sabi nga po, yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesus na siyang tumakip sa ating pong mga kasalanan, yan po yung nagdulot sa atin ng kaligtasan. Hindi po yung tayo po, yung po magtatakip. Marami pong example po sa Bible. Doon pa lang po sa kasalan, di ba? Meron pong isa doon na inibitahan, na natagpuan ng Panginoon Diyos, na hindi nakasuot ng damit pangkasal. Ang suot-suot niya siguro yung kanyang sariling get up, kasi sariling damit. At hindi niya suot-suot yung damit na provided doon sa kasalan. At dahil doon, pinalabas siya at itinapon sa labas. At sinasabi nga doon siya ay magngangalit ang kanyang mga ipin. At kung bakit napakahalaga po mga kapatid na atin pong siyasatin na hindi lahat ng mga nangangaral sa labas, hindi lahat ng napapakinggan natin na mangangaral na nagsasabi na mabuting hita ay dapat nating siyasatin. Dahil, ulitin ko po mga kapatid, dito po nakasalalay ang pagkaunawa natin sa tunay na kaligtasan na daladala ng ating pong Panginoong Hesus. Na hindi nga lahat na nagpapahayag na mabuting balita ay nakabatay doon po sa daladala ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya po, nang nabanggit kanina na marami po ang naniniwala na by works yung kaligtasan, yung manampalataya ka plus works equal salvation. So, faith alone lang mga kapatid. Manampalataya ka sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon, na ito'y sapat, nakabayaran sa iyong mga kasalanan, at ikaw nga ay maliligtas. Ikaw nga ay ligtas. Katulad po nung lalaking nakapako sa krus. Yung isa doon, minamak niya si Jesus. Sabi niya, kung ikaw tunay kang anak ng Diyos, bakit di mo kayang iligtas yung sarili mo? Pero anong sabi ng isang kriminal? Sabi niya, tayo, karapat dapat lang sa atin tong kaparusahan na ito. Pero siya, wala siyang kasalanan, pero hindi niya deserve yung mapako sa krus o maranasan niya tong yung kaparusahan na tayo yung may deserve. So doon pa lang makikita natin, yung isa, kinilala niya na siya ay makasalanan at kinilala niya na ang ating Panginoong Hesus ay banal at Panginoon. Kaya naman dumating dito po sa kriminal na ito, yung kaligtasan. Kaya nga sinabi niya sa Panginoon na alalahanin mo ako, kung saan ka man patutungo, alalahanin mo ako sa iyong paghahari. At ang sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi po sinabi ng Panginoon na gumawa ka muna ng mabuti, tsaka ka sasama. Ang sabi ng Panginoong Hesus, noon nanampalataya ito pong kriminal na ito, na siya yung Panginoon, na siya yung maghahari, na siya yung tagapagligtas, at siya yung hindi naman karapat dapat na magtamo nung kaparusahan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So, ganun po kabuti ang ating pong Diyos. Huwag po nating maliitin yung pong kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Panampalatayanan po natin ang kaligtasan na inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, at mapatutuhanan ng Ama sa pamagitan ng pagbubuhay na muli kay Hesus na totoo ang lahat ng sinabi natin pong Panginoong Hesus. Pinatunayan po ni Jesus yon nung siya po ay mabuhay na magmuli. Amen po ba mga kapatid? So, wag na natin pag-alinlangan. Wag na tayong mag-alinlangan, wag na tayong magduda doon sa kaligtasan natin pong tinanggap. Panampalatayanan po natin na tayo po'y ligtas na nga. At hindi ito
Hindi bigay bawi ang Diyos dun sa kaligtasan na kanya ibinibigay. Hindi yung pag binigay niya, padidilain ka parang candy, tas babawiin sa'yo. Hindi po. Hindi po ganun po ang Diyos, mga kapatid. Mamuhay tayo ng naaayon doon po sa kalooban ng Diyos. Kung sinasabi natin na tayo po'y mananampalataya ng Diyos, pakita natin yung bunga, yung ebidensya ng pagkaligtas sa atin ng Panginoong Hesus. Ulitin ko po mga kapatid, hindi tayo nagpapakabuti upang panatilihin yung kaligtasan, kundi ito po ay bunga ng kaligtasan na ating tinanggap sa Diyos, kung kaya tayo namumuhay, kung kaya tayo nagsisikap na talikdan na yung kasalanan. Dahil naranasan natin yung kabutihan ng Diyos sa ating pambuhay, na kahit hindi tayo karapat-dapat, dahil nais natin magbigay ng pasalamat sa ating pong Diyos, ay sinusunod po natin yung nakapagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. At nakapagbibigay po ng kaluguran sa ating pong Panginoon Diyos. So, tayo po ay manatili lamang po sa mabuting balita na dala-dala ng ating Panginoon Hesus, na sapat yung biyaya ng Diyos sa ating pong buhay, sapat ang kanyang kagandahang loob, sapat yung kanyang pag-ibig na ipinagkaloob niya sa atin, na kahit yung kaisa-isang anak niya, handa niyang ibigay sa atin para lang po tayo ay maligtas. So, yun lang po mga kapatid. Bago po ako magtapos, nais ko pong isara sa maiksing panalangin. Yes, Lord, Ama, sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat na Ikaw nga ay ang Diyos na mabuti, Ikaw nga ang Diyos na punong-puno ng habag, Ikaw nga ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Wala kami maipagmamalaki sa iyo, Panginoon. Ang tayong maipagmamalaki lamang namin ang iyong kabutihan, ang iyong pong kagandahang loob namin pong tinanggap. Ikaw nawa ang maitaas sa aming pong buhay, Panginoon. Patuloy mo kaming ibaba, Lord. Kung nakikita mo kami na nagmamataas sa iba, Lord, turuan mo kami, Panginoon, na makita ng mga taong nais naming bahaginan ng iyong salita, yung pag-ibig na natanggap namin buhat sa iyo, Panginoon. Hindi galit, hindi pagkokondena, Panginoon, hindi panghuhusga, Lord. Kundi turuan mo kami, Panginoon, na abutin sila katulad kung paano mo kami inabot, kung paano ka nagpasensya sa amin, kung paano ka nagtiyaga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, salamat sa iyong kabutihang loob, Panginoon. Salamat sa karunungan, Panginoon. Sa pagtutuwid sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Na hindi na kami dapat magdagdag, Panginoon. Na hindi mo na kami hinayaan na magpakahirap, Panginoon, para lang magkaroon kami ng kaligtasan. Kundi sapat na ang iyong ginawa, Panginoon, upang kami maligtas. Kaya salamat, Panginoon, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang pasalamatan sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na maitaas sa aming pong buhay. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Glory to God po, mga kapatid. Amen. God bless po.